Tiniyak naman ng NEDA na nananatiling on track ang bansa pagdating sa galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ito ay sa kabila ng bagyang pagbilis ng inflation nitong Oktubre. Dinagdag pa ng ahensya, pinakikilos na ni Pangulong Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno para maibsan ang epekto ng mga kalamidad sa mga bilihin. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Tiniyak ng National Economic and Development Authority na nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ito'y sa kabila ng naitala na bahagyang pagbilis ng inflation para sa buwan ng Oktubre ngayong taon. Ayon sa NEDA, bagamat bahagyang tumaas ito sa 2.3% noong Oktubre 2024 mula sa 1.9% noong Setyembre, stable pa rin itong maituturi kung ibabase sa target ng gobyerno na 2.0 hanggang 4.0% na inflation rate. Paliwanag naman ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pangunahing sanhi ng bahagyang pagbilis sa inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain at non-alcoholic beverages lalo na ang bigas. Ayon kay National Statistician Dr. Dennis Mapa, bungsod rin ito ng mga nagdaang kalamidad at maaari din itong maranasan hanggang sa mga susunod na linggo ngayon Nobyembre. So may mga presyo na umaakyat. And of course, the expectation is that itong month ng November, siguro yung first 2 weeks natin, makikita rin natin pa ang pagtaas ng presyo ng vegetables. So we are tracking that. Normally nakikita natin yun after the typhoon and then magno-normalize. Ayon pa sa PSA, bagamat bumagal ang pagtaas ng presyo ng ilang pagkain tulad ng gulay, seafood, karne ng manok at saging, nananatili pa rin naman mataas ang presyo ng bigas at mais. Ang expectation natin, nag-peak na ito ito lang parang this is just a blip, no? And we expect that it will go down again, inflation rate and of course the price level per kilo in the coming months, so November and December. Habang kasama rin sa may malaking ambag sa inflation ng sektor ng pabahay, tubig, kuryente at iba pang fuel products. Kaugnay nito, patuloy ang mga hakbang at pagsisikap ng gobyerno na tugunan ng mga hamon, gaya ng mga pagsubok dulot ng masamang panahon na mayroon din kontribusyon sa pagtaas ng inflation rate sa bansa. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang nasabing inflation rate na 2.3% para sa buwan ng Oktubre ay nasa loob pa rin ng kanilang forecast range na 2.0 hanggang 2.8%. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kanilang monetary board sa pagpapatupad ng mga hakbang para maitaguyod ang price stability at pagpapanatili sa pag-unlad ng ekonomiya. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.